mga pork retailer at supplier, hindi nila kayang ibaba ang presyo hanggat mataas ang bentahan mula sa farm. Sa kabila ito ng itinakdang maximum suggested retail price ng Department of Agriculture sa presyo ng karneng baboy. Dahil dito naghahanda na ang DA ng bagong sistema upang mas maayos na matutukan ang presyo ng baboy mula sa pinagmulan nito hanggang sa palengke. Ito ang balita ni Jed Neresina. Kaya ganyan ang nangyayari dahil mataas pa rin ang presyo mataas pa rin ang farm gate price. Actually, doon naman talaga yun naman talaga ang reason ng lahat yung farm. Kaya mataas ang baboy dahil sa farm. Mataas ang farm gate price nila. Kung mababa naman ang kuha namin sa farm, hindi naman kami magbebenta ng ganyan ng ganyan kamahal, ng ganyan kataas. Sa kabila ng pagtatakda ng Department of Agriculture ng maximum suggested retail price sa baboy, marami pa rin ang hindi nakasusunod dito. Ayon sa ilang retailers sa Maynila gaya ni Imelda, umaabot pa rin sa higit 400 piso ang kada kilo ng liempo ng baboy na kanyang ibinibenta na dapat ay 380 pesos lang kada kilo batay sa itinakdang MSRP ng DA. Ngunit aniya hirap silang ibaba ang presyo ng baboy sa palengke dahil mataas pa rin ang presyohan nito pagdating sa kanilang supplier. Hindi pa naman kasi bumababa ang presyo talaga ng baboy, hindi pa ganun kalaki. So hindi namin kaya yung ganun, hindi namin kayang sundin yung inaano na presyo na 380 sa liempo. Hindi namin kaya. Puhunan nga lang namin yun Kung hahanguin namin siya ng itemized, hindi namin kaya yung price na gano'n. Paliwanag naman ng isang pork supplier, hirap din ang mga gaya nila dahil sa taas naman ng presyo sa mga farm. Wala rin naman silang kontrol dito, kaya hindi dapat sila ang bantayan ng DA. Ang kailangan mag-adjust yung farm. Hindi kami mga biyahero at yung mga nagtitinda sa palengke. Kasi si farm, doon talaga kami nakapasa lahat. Dahil siya ang medyo mataas magpresyo. Bukod doon, dapat ang mga pinupuntahan ng DA, hindi yung mga nagtitinda sa palengke. Kung hindi yung mga nagtitinda, yung mga nasa farm. Dahil sila ang magbibigyan ng baboy sa amin at pumipili lang kami. At sila tong medyo overpricing. March 10 nang simulang ipatupad sa mga pamilihan ang 350 pesos MSRP sa kada kilo ng kasim at pige. 300 pesos naman ang maximum suggested selling price sa sabit ulo. Ayon sa Department of Agriculture, nasa 39% pa lang ang compliance rate ng mga pamilihan sa itinakdang MSRP sa baboy. Mababa ito kaya patuloy ang kagawaran na mag-isip ng paraan para mapataas ito. Kabilang sa panibagong hakbang ng DA ay ang paggamit ng tracking card na magdodokumento kung saan nagmula, paano pinroseso at saan ibinenta ang baboy. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, inihahanda na ng ahensya ang magiging implementasyon ng card system upang mas epektibong matutukan ang presyohan ng baboy. Una, susundan yung pinanggalingan ng baboy at posible na titingnan kung merong mga paglabag, pwedeng hindi issuehan ng shipping permit. So ang problema nun, walang darating na baboy doon sa mga palengke na to. So hindi natututukan ni FTI. So at pangalawa nga, yung card, para malaman gaano karaming baboy, sinong producer, magkano ang kuha. Ngayon, nais ng DA na magkaroon ng mas mahigpit at detalyadong pagbabantay sa pork industry para mapataas ang bilang ng mga makasusunod sa itinakdang MSRP sa baboy. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos sa aming sandigan, serbisyo publikong aming pinahahalagahan.